Magandang umaga sa ating lahat. Salamat. Opo, pinapakiusapan na po natin yung mga nasa labas na kayo po ay pumasok na at kaming mga nasa loob. Tara, labas tayo. Ano nakikita nyo? Saan ginagamit ang box? Sa offering. Saan? Sa package. Saan pa? Oh, sige. Ito pa, ha? Oh, eto na. Nasaan yung dot? Nasaan? Nasa gitna o nasa tabi? Oh, teka, ha? Taas ang kamay na nagsasabi na ang dot ay nasa tabi. Teka muna, anong tabi? Right side o lower side? Ha? Nagmerienda ba kayo? Ha? O nagmimerienda pa? O sige, isa pa ulit. Taas ang kamay na nakikita, ang dot ay nasa gitna. Maraming nakakakita. O sige, salamat ha. Taas naman ang kamay ng nakikita nila na ang dot ay nandoon sa lower side. Lower side. Meron ding nakakakita. Ito pa. Sino naman ang nakakakita na ang dot ay nasa upper side? Nangangaunti na. Sino naman ang mga walang pakialam? Iniintindi lang yung basta kami kakain lang dito. Anyway, magandang umaga po sa inyong lahat. Ang topic po natin ngayong umaga ay focus on the vision. Bakit ko sinabi yon? Bakit ko kayo binigyan ng icebreaker? Para makita ko kung talagang kayo ay nakakakita nga. At salamat, nakita ng iba na ang dot ay nakahang, yung iba nakita ang dot ay nasa upper side, lower side, pero ang pinakamaganda nito at ang dapat mong ipagpasalamat, nakakakita ka. Yun ang pinakamaganda dyan. Nabasa niyo ba sa Bible na si Apostle Paul ay nabulag? Bakit siya nabulag? Tama yung nasa isipan nyo. Ang galing. So, tingnan natin. Kung bakit nabulag si Apostle Paul, simple lang. Yung vision niya kasi noon, patayin ang lahat ng mananampalataya kay Kristo. Yun ang goal niya. Kaya sino man ang makita niya, isa lang ang nasa isipan niya. To kill all the believers. Kaya sa isang hindi inaasahang pangyayari, sumakay siya sa kabayo at noong siya ay nangangabayo na, biglang natamaan ang kanyang mata at nabulag siya. Sa madaling salita, na out of focus na siya. Na wala na siyang makita. Isang lalaki ang lumapit sa kanya at siya ay ipinanalangin. Pero bago siya manalangin, natatakot si Ananias. Alam kasi nila na yung lalaking yon, ang vision ay to kill all the believers. Pero pagkapatong ng kamay ni Ananias, nawala yung pagkabulag niya, yung vision niya napalitan. Kung siya ay dating killer, siya ngayon ay naging believer. Palakpakan naman natin ng Panginoon. Okay. Isulat po natin ito at sabay-sabay nating bigkasing lahat, ha? 1, 2, 3. I love my own mission group. Nandyan ba? Nandyan?
Ha? Pindot lang yun eh. Ha? Naghang. Naghang pala. Oh, anyway. PJ, hang pa rin ba? Oh, sige, sabay-sabay tayo. I love my own mission group. Yan. So, kunin natin ang DFCCI. Ang ibig sabihin ng DFCCI ay Door of Faith Christian Church International. O, maliwanag po ba sa atin? Ano ang DFCCI? Door of Faith Christian Church International. Acrostic word tayo. Isa-isahin natin habang nakahang yung ating computer. Number 1, letter D tayo. Ang ibig sabihin ng letter D is disciple making. Disciple making. Yan ang number 1. Anong letter D? Wow, very good O, ngayon, ano susunod? F. Ang ibig sabihin ng F is family-oriented. O, nakukuha po ba natin? What is F? Family-oriented. Okay. Ano pa susunod? C. Ayan. Ang ibig sabihin naman ng letter C is Christ-centered. Christ-centered. Yun naman ang ibig sabihin po noon. Nandiyan pa ho ba kayo? Oo, tinitingnan ko lang kung nakakasunod, ha? Pagka hindi kasi kayo nakakasunod, mamaya kasi po meron tayong group dynamics. Magsasama-sama kayo at meron tayong pag-uusapan. Ulitin natin. What is D? What is F? What is C? And letter C uli, church planting. Disenyo sa atin yan ng ating grupo. Yan ang pinaka-mission natin. Ano yon? Church planting. Naalala ko tuloy, isang church planter ang nagsabi nito. Ang sabi niya, growing churches does not depend on seating capacity, but on their sending capacity. Pag tinagalog mo siya, ang isang palatandaan ng lumalagong iglesia ay hindi nakabase kung gaano nakalaki ang dami ng kanilang miyembro, kundi ilan na ang naging anak ng kanilang iglesia. So, maliwanag po ba sa atin yon? So, hindi masama na makita mo na mayroong mga libu-libong dumadalo sa isang church. Purihin ang Panginoon. Pero kung gusto mo talaga na makita ang isang ganda at paglago at makilala siya na lumalago, yung kanyang iglesia ay nanganganak. At purihin ang Panginoon dahil ang mga churches natin ay anak ng kasile. Palakpakan naman natin ng Panginoon. Ano ibig sabihin nun? Ang isang panuntunan na talagang lumalago at ikaw at ako, kapag ikaw ay meron ng mga hinahawakang maliliit na grupo. Tingnan mo katabi mo, tingnan mo. Sabihin mo, malaki ka ba o maliit? Ayan. Okay, tuloy tayo. Meron pa tayo, naisulat na pala. Ano ang letter I? Influential ministry. Yan. So, sabay-sabay tayo. 1, 2, 3. I love my own mission group. Isa pa. I love my own mission group. Ano ang D? Malakas. Mahina ang sigaw eh. F? Influential ministry. Ito ang pinaka-vision ng ating DFCCI. PJ, meron ba? Ito na. Sabi, ito ha, ilagay natin sa isipan natin ito. 1, 2, 3. A Christ-centered disciple-making church. Yan, pakisulat nyo po ha. Pakisulat nyo po. Ano ang vision natin? A Christ-centered disciple-making church. Wala tayong ibang panalangin kundi may produce tayong mga disipulo. Kami ay lilipas.
aalis kami. Kinakailangan as a pastor, as a leader, lagi nating ilalagay sa isipan natin na meron tayong iiwanang legacy. Na kung sakali mang umalis tayo, yung bang pinasimulan mo ay magpapatuloy. O baka naman kaya nagpapatuloy yan dahil naandyan ka. Mga pastor, mga leader, dapat lagi meron tayong mga susunod na henerasyon. Hindi yung ikaw lamang ang magaling. Mas maganda, mas maraming nadidevelop na leaders, maraming nasa harapan para kung sakaling tapos na ang gawain mo, isa lang ang ibig sabihin nun. Nagawa mo na kung ano ang pinagagawa sa iyo ng ating Panginoon. Sino rito ang naniniwala na hindi lahat ng ginagawa mo, iyan ang ipinagagawa sa iyo ng Diyos? O, ayan na naman, tahimik na naman kayo. Ha? Naniniwala ba kayo na hindi lahat ng ginagawa mo, iyan ang pinagagawa sa iyo ng Diyos? Bakit? Ha? May mga senaryo tayo. Tingnan natin ang Mark chapter 1, verse 16 to 20. Ini-highlight ko rito yung salitang hiso. Kasi anong topic natin? Focus on the vision. Sabay-sabay tayong bumasa. 1, 2, 3. As Jesus walked beside the Sea of Galilee, he saw Simon and his brother Andrew casting a net into the lake, for they were fishermen. Come, follow me, Jesus said, and I will send you out to fish for people. At once, they left their nets and followed him. Yan. So tanda natin ha, sino ang nakakita kay Simon at kay Andrew? Actually, ang una niyang nakita si Andrew. Ang maganda kay Andrew, tinawag niya yung kanyang kapatid na si Pedro. Kaya nung makita sila ng Panginoon, kaagad, isa lang ang sinabi nila, come and follow me. Halika kayo at sumunod kayo sa akin. Tingnan naman natin ang sumunod na verse. Verse 19. Ready na ba kayo? Okay. Ano sabi sa verse 19? Gusto ko marinig ang mga boses nyo, ha? Kayong nasa ibaba, kayong nasa itaas, sabay-sabay tayo. 1, 2, 3. When he had gone a little farther, he saw James, son of Zebedee, and his brother John in a boat, preparing their nets without delay. He called them, and they left their father Zebedee in the boat with the hired men and followed him. Nakita niyo ang dalawang senaryo? Iisa lang, pero magkaiba. Kanina, magkapatid. Pero ngayon, mag-ama. Bakit ko sinabing mag-ama? Kayo po ang sumagot. Ha? Nandun ang tatay. Tama ba? Ano ang ginagawa ng tatay? Dahil si Zebedee ay fisherman, yung anak niya, fisherman. Pero pansinin niyo yung bandang ilalim. May mga kasamahan pa silang hired. Nakuha niyo po ba? Pero mababasa niyo sa Bible, parehas nilang iniwan. Parehas nilang iniwan. Kanina, yung dalawa, iniwan nila kaagad yung kanilang nets. Para bang ang dating, nung makadama ng tawag, iniwan si trabaho. Pagdating kay Zebedee, kay James, son of Zebedee, kasama si tatay, iniwan si tatay. Nakamasid si tatay sa anak niya na sumusunod kay Jesus. Kaibigan, masarap bang paglingkuran kung nakakadama ka ng tawag sa Panginoon? Hindi mo ba kayang hindian ang Diyos kapag meron kang magandang posisyon sa trabaho, pero nakakadama ka ng calling, kaya mo bang sabihin kay Lord, Lord, susunod ako sa iyo? Tahimik na naman.
Ha? Napakahirap palang pag-usapan tong vision. Anyway, lipat natin. How are we doing with the word follow me? Ano ang ginagawa natin sa salita kapag naririnig natin ang sumunod ka sa akin? Napakarami mong mahirap iwanan. Lalo na kapag nasa maganda kang posisyon, alam naman natin, nung unang panahon, kapag tinawag ka sa paglilingkod, panahon ng ating Bishop Larry, sabi niyan, "O Ramil, handa ka bang maglingkod?" Ang maganda lang sa amin, nag-aral kami sa Bible School. Hindi kami yung klase ng nakakita ng bote ng suka at nakakita ng Bible, iniwan si suka at nangaral ng Biblia. Kami po, bago kami dalhin sa iba't ibang mga lugar, see to it na na-train kami. Mahirap kasi ang isang tao o manggagawa na hindi dumaan sa pagsasanay. Kapag hindi ka dumadaan sa pagsasanay, kung ano na lamang yan nasa isipan mo, gagawin mo yan, at kapag may nag-check sa'yo, wala kang pakialam, ang susundin mo pa rin kung ano yung gusto mo. Kaya, sa ating pag-aaral, dapat nauunawaan mo kung ano ang ipinakikita at pinagagawa sa iyo ng Diyos. Amen? Ang sabi sa ilalim, let stop fixing churches and start seeing the people God calls us to reach. Maraming nasirang samahan at bahay-sambahan dahil ang marami ay nakafocus na lang sa pinapagawang building. Nalimutan na nila yung pinaka-vision na dapat gawin. Kaya ang sabi dito, itigil na natin kung ano yung mga pinagpapagawa natin yan at pasimulan nating tingnan ang mga tao na sila ang gustong tawagin ng ating Panginoon. Take note, bago si Peter, ang una niyang tinawag, si Andrew. Kaibigan, baka may mga kaibigan ka. Oo, una kang naging Kristiyano. Baka yung susunod mong kaibigan na masisyaran mo, may calling din niya sa Lord, magugulat ka na lang. Bakit iyon? Naimbitahan ko lang naman sila, bakit sila na ang mga naging pastor ngayon? Naalala ko si Pastor Sunny. Si Pastor Sunny, isinama ko yan sa Lipa. Isa lang kasi ang nakikita namin noon. Kesa magpalaboy-laboy, isinama ko siya sa Lipa. At merong kaming sikreto, magpinsan, kapag wala na kaming pagkain. Ang sasabihin ko sa kanya, Sunny, wala na tayong kakainin, mag-bis-eatation tayo. Alam niyo yung bis-eatation? Oo, bis-eat. Halika, gusto mo mabusog? Aba, siyempre, maglakad tayo, magbahay-bahay tayo sa mga miyembro, at mabubusog tayong dalawa. Busog nga. May take out pa. Oy, mga kaibigan, ha? Gusto ko makita niyo ito. Pinakamasarap paglingkuran ang Diyos. Parang wala, pero pag uwi mo, mayroon. Sa trabaho, kaya ka nagkakaroon ng sweldo, may bayad ka. Sa Diyos, pag nakita niya ang puso mo ay laan para sa Kanya, magugulat ka na lang. Ipuprovide niya lahat ng iyong pangangailangan. Palakpakan natin ang Panginoon. Goals for this training. Ito na. Goals for this training. Tatlo ang layunin natin para sa training na ito. Nakita niyo po ba? Ano-ano yon? Ano-ano ang goal natin para sa training natin? Kayo po ang magsabi sa akin para maunawaan natin. What is number 1? Ayan, yan ang pinakamaganda. Malaman natin yung gagawin mo ay kalooban ng Diyos. Pangalawa, to lead our people. Take note ha, lead our own people. Hindi masamang mag-train ng iba, pero mas magandang mag-produce ng galing sa iyo. Bakit?
Paluin mo man yan, babalik pa rin sa'yo yan. Pagalitan mo man yan, uuwi pa rin sa'yo. Why? Dahil nanggaling sa iyo. Pangatlo, to build partnership. Alam mo, ito ang kulang sa grupo lang, yung partnership. Pero purihin ng Panginoon, kami po ay nakapagpatayo ng bahay-sambahan through partnership. Meron kaming naging kaibigan na Koreano, nakakadalawang-dalo pa lang ako, pero may nakita sila sa atin kung bakit tayo sinuportahan. Nagbigay sila ng 1.5 million para tayo ay merong pasimulang bahay-sambahan. Palakpakan naman natin ang Panginoon doon. Bakit? Partnership. Kung hindi ka man makakita ng suporta sa grupo, sa mother church mo, huwag ka magdaramdam. Ang Diyos nagbibigay ng partners. At matutuwa ang grupo o ang magulang mo kapag ibinibless ka. Basta wag mo lang kalilimutan na balikan ng papuri ang ating mga magulang. Kasi yung iba, ibiniles, umalis. Hindi. The more na ibinibless ka, lalo mong pagmalasakitan ang iyong pinanggalingan. Kasi iyon ang sikreto. Amen? Tingnan mo katabi mo, tingnan mo katabi mo. Sabihin mo sa kanya, magulang ka ba? Okay, tingnan natin ngayon. Meron akong ipakikita sa inyo na iba't ibang direksyon. Yung iba papunta sa kaliwa, yung iba papunta sa kanan, yung iba papunta sa itaas, yung iba papunta sa ibaba. Para bang ini-imagine ko ngayon, dati-rate ang kongregasyon po ng Door of Faith ay kanya-kanya. Walang pakialaman. Pero merong isang linya na dapat. Tama po ba? O, ito lang ang iiwanan kong katanungan sa inyo. Are we all going on the same direction? Bilang iisang grupo, iisa ba tinatahak natin? Taas ang kamay na hanggang ngayon, nagdi-disciple pa rin kayo. Oh, walang kamay? Taas ang kamay ng mga leaders na hanggang ngayon, nagdi-disciple pa rin kayo. Yan. Taas din ang kamay na kahit pandemic, hindi iniiwanan ang cell group. Ayan, purihin ang Panginoon. Yung iba kasi pandemic na, kaya wala ng cell. So ngayon po, isa lang ang ating patutunguhan. Ano yon? Producing disciple. Tingnan natin, meron akong ibibigay sa inyong mission at ano yung church natin. At dito tayo magkakaroon ng dynamics, group dynamics. Ano po? Ba't ganyan mga itsura nyo sa akin? Mga tahimik na tahimik kayo. O, ready na ba? Our mission. Sabi diyan, creating safe places. Connection needs. Transforming the world. Yan ang ating mission. Ano yung tatlo na yon? Creating safe places, connecting needs, and transforming the world. Ito ngayon, ang tanong, ang church natin, ano ang mission? Simple lang ang isasagot natin. Why do you exist? Oh, group dynamics muna tayo. Oh, okay pa ho ba kayo? Ang sisipag pala magsulat. Oh, tanungin muna natin. Tanungin muna natin, ha? Bakit tayo nag-e-exist sa mundong ito? Ang church natin, ano ang ating mission? Creating safe places, connection needs, and then transforming the world. Yan din ba ang gusto nating mangyari sa ating iglesia? Tahimik na naman. Yan ba ang pangarap natin? Okay, isa pa. O, sulat nyo yan, ha? Sulat nyo yan. Ano pa ang sumunod? Vision. Ang vision natin is congregation eagerly making disciples. Pag sinabing eagerly,
Nagnanais ka. Gusto mong gawin yon. Ano pang sumunod? Actively nurturing disciple. And the last one is passionately advocating for all. Yan yon. Sa vision natin, what does God's kingdom here on earth looks like in your place? Pag ba ang mga tao pumupunta sa inyong church, nakakadama ba sila na sila ay nagnanais na maging disipulo? So dapat pala, handa tayo doon na gawin na sila ay merong dapat gawin sa part ng kaluwalhatian ng ating Panginoon. Meron pa tayo. Dito na ako magtatapos. The core values. Sa core values natin, sulat nyo na, love God. Sumunod, love all people. Lahat. Wala tayong tatangi. Ano pa sumunod? Pangatlo, collaborate with partners. The last, hope that brings joy, unity, and peace. Yan yun. So, tandaan nyo po, ibinigay ko sa inyo ang mission, vision, and the core values. Ano ang core values na dapat mailagay natin sa ating isipan? Simple lang. What motivates you to be church? Church is not a building, but people. Ituro mo katabi mo. Church is not complete without you. Tumayo po tayong lahat. Palakpakan natin ang Panginoon sapagkat ang bahagi ng buhay paglilingkod natin ay nakasalalay dahil ikaw at ako ay bahagi ng katawan ng ating Panginoon. Amen? Maliwanag po ba sa ating lahat yun? Ano lagi ang sasabihin natin? Church is not complete without you. Subukan yung basahin ang church na walang you. Ha? Sige, sige. Basahin nyo ang church ng walang you. Magulo, no? Magulo. Kaya ang iglesia na walang kinabibilangan, magulo. Pero salamat, ikaw at ako, tama? Dahil alam mo na mayroong Kristo, ikaw at ako ay bahagi ng buhay para sa Panginoon. Tayo manalangin, salamat Panginoon, sa simpleng bagay na aming napag-usapan, tulungan mo kami na lagi makapag-produce ng disipulo at ang iglesia ay laging nabubuo dahil kabilang ako. Sa pangalan po ni Jesus, Amen and Amen. Palapakan po natin ang Panginoon.